Ang aktor na si Andrew Schimmer dumadaan ngayon sa matinding pagsubok. Inilalaban ang kanyang misis na may matinding sakit. Marami ang nagtatanong, saan ba makakakita ng taong handa kang alagaan kahit pa ika'y nasa banig ng karamdaman? Papausok. Nebulize tayo niya ulit. Yung bang hahaplos-haplusin ang iyong mukha? Manghihilot sa pag-asang makababawas ito ng kahit konting kirot. Mag-nebulize na rin kami ngayon. Ang lalaki sa video, ang aktor na si Andrew Schimmer na matyagang inaalagaan sa ospital ang kanyang long-time partner na si Jeremy. Are you okay? Sa loob ng 11 buwan, sabi ko sa kanya, relax ka lang, okay lang ako. Huwag kang matakot, mami. Hindi kita pababayaan, nandito ako sa tabi mo. at matapos ang halos 1 taong pananatili sa ospital, nito lang October 10, lalabas na ng hospital ang aking asawa. Thank you, mga Nal. Mga magaganda ng invite natin nurse. Thank you, guys. First time lumabas sa hospital. Kitang-kita mo sa mukha niya nung nilalabas namin siya sa kwarto. Ang likot-likot ng mata niya kasi first time niyang masilayan ng labas. Asaya namin. Hi, thank you very much. Recovery period na siya eh. pero paglipas ng 7 araw, bakit balik ospital ulit ang pamilya Schimmer? Minamanas siya. Panginoon, tulungan niyo po kami. Dasal ako ng dasal. So, huwag mo siyang kunin sa akin. Hi, I'm Jeremy Rivera, and you can call me Jo. Sa videong ito, makikita kung gaano kaganda at masayahin si Jeremy. Yun pala, ito na ang huling araw na makikita nila siyang puno ng sigla. Inborn yung kanyang asthma. Nung mga around 3 a.m. Daddy, Mami can't breathe. Ang kulay niya, nag-iiba na. ER na. Pagdating namin sa emergency, dead on arrival. Unang CPR, flatline. Pangalawang CPR, wala. Pangatlong pump. Tsaka pa lang sila nakakuha ng pulse. Nagkakaroon ng sumpong ng hika sa tuwing ma-expose sa mga triggers, yung airways na mamaga. Therefore, yung oxygenation, bilis yan, bababa. Magkakaroon ng negative effect ito sa brain natin. November 1, 2021, na comatose si Jeremy. So yun guys, bago ako umalis, sumibog muna kami nitong aking baby bongsa. Simula noon, si Andrew na ang tumayong ama't ina sa kanilang mga anak. Bago ako pumunta sa hospital, magpe-prepare na ako ng pagkain ng mga bata. So pag nakakain na sila niyan, asikasuhin ko na yung asawa ko. Yung from tanghali hanggang midnight, ito yung madalas siyang isaksyon, ito yung madalas siyang inebulize. Hanggang ilang araw bago magpasko, noon lamang nakaraang taon, si Jeremy nagising sa pagkaka-comatose. Mommy, I want to hug. Light hug yan. It's okay. Alam? Tama na, okay na yun. Pinatikman lang natin siya. Gayunman, dahil sa maselang kondisyon ni Jeremy, hindi pa nila ito nailabas ng ospital. Kaya para makabayad sa lumulobong hospital bill, si Andrew nag-live selling. Merong isang follower nagtanong, how are you holding up? To be honest, down to last 2,000 pesos ako, kapatid. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Pag-post ka sa social media. At first, wala talagang tumulong. It will break your heart. Nararamdaman mo kung pa-fade away na ako.
Dasal lang ako ng dasal. Out of nowhere, biglang nag-shift. Tapos eto na yung moment na dumating na yung mga taong gustong-gustong tumulong. Merong nagpapadala sa balot vendor, MMDA sweeper. 10 pesos, 5 pesos every day. It's okay, man. Naglalakad ako. Out of nowhere, merong matandang humawak sa kamay ko. Niyakap niya ako, naiyak ako. Sabi ko, Nay, salamat. Minulong ko sa kanya. Sabi ko, Nay, hindi ko nabimiss ko siya. Namiss ko yung yakap ba niya. She's very responsive, she's very conscious. Kasi at the end of the day, magsisink in lahat sa'yo na andun siya nakahiga, you are still helpless and you are just waiting. Sana gumaling na po si Mami. I miss surprising her and miss her coming back. I sometimes go to my room, think that my mom's still here. Times depressed because mom is not home. At para ma-document naman ang lagay ng kanyang ina, nagsimulang mag-video at i-post ito online. Hanggang kamakailan nga lang, Recovery period na siya eh. balik ospital na naman sila. Nandito kami sa ER ulit. Dami namin pinuntahang hospital. Hindi kami tinanggap. Puno yung kanilang ER. 6 grams of sodium to diet. Nagdagdag siya ng 6 grams nung araw na lumabas kami ng hospital. Pag mataas ang pagkonsumo ng isang tao sa sodium, nakikita natin sila ay namamanas. At minsan na-overwhelm yung ating kidneys at iba pang organs. Kaya ito ay nagkakaroon ng damage. Ang good news, dahan-dahan nang bumababa yung kanyang sodium and creatine level sa katawan. Medyo malayo na tayo doon sa life and death situation na yun. Miracle talaga na save namin si Mami. I really love her so much. Ang tunay na nagmamahalan, laging nasa tabi ng isa't isa, in sickness and in health. Na sinabi na sa akin, hindi nagigising ang asawa mo, gumising. Hindi na magiging normalize yan, nag-gain ng conscious. Meron po tayong final say, nandun po siya. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.